Bakit parang may mga taong kahit ilang beses bumagsak ay lalo pang yumayaman, habang ang iba ay habang tumatagal ay lalo lang naghihirap? Bakit may mga ordinaryong tao na dati ay hirap pambayad sa kuryente, pero ngayon ay may negosyo na at sariling sasakyan? Bakit may mga tao na tahimik lang, pero ilang taon lang ang lumipas ay milyonaryo na pala? Nakakatakot isipin na baka may mga senyales na matagal nang lumalabas sa buhay mo pero hindi mo lang napapansin. Mas nakakagulat dahil karamihan sa mga senyales na iyon ay simpleng ugali lang na ginagawa araw-araw ng mga taong yayaman balang araw. Maraming Pilipino ang akala na swerte lang ang dahilan kaya yumayaman ang isang tao. Marami rin ang naniniwala na kailangan mo muna ipanganak na mayaman bago ka magkaroon ng malaking pera. Pero kapag pinagmasdan mo ng mabuti ang mga taong umasenso mula sa wala, ay mapapansin mong halos pare-pareho sila ng mindset at diskarte sa buhay. Kulang man sa puhunan, ay sobra naman sila sa tiyaga at pag-iisip para makaahon sa hirap. Habang ang iba ay inuubos ang oras sa reklamo, ay tahimik namang bumubuo ng oportunidad ang mga taong magiging milyonaryo balang araw. Nakakapagod maging mahirap, lalo na kapag araw-araw mong iniisip kung saan kukuha ng pambayad sa bills at panggastos sa pamilya. Nakakadurog din ng loob kapag pakiramdam mo ay wala kang usad kahit sobrang sipag mo naman sa trabaho. Pero kakaiba ang takbo ng isip ng mga taong destined yumaman dahil hindi sila tumitigil kahit ilang beses silang mabigo. Habang ang karamihan ay natatakot magsimula, ay sila naman ang unang sumusubok kahit walang kasiguraduhan. Doon nagsisimulang mabuo ang buhay na unti-unting nagdadala sa kanila papunta sa malaking tagumpay at tunay na yaman. Hindi lahat ng magiging milyonaryo ay magaling agad sa negosyo o eksperto agad sa pera. Karamihan sa kanila ay nagsimula rin sa simpleng pangarap at matinding gutom na baguhin ang buhay nila. Kapag marunong kang magtiis ngayon, para sa mas magandang kinabukasan ay malaking senyalis na agad iyon. Kapag marunong kang umiwas sa luho habang ang iba ay puro yabang at gastos, ay lamang ka na agad sa karamihan. Kapag mas pinipili mong matuto kaysa magpasikat, ay unti-unti ka nang lumalapit sa buhay na pinapangarap ng maraming tao. Nakakagulat dahil maraming tao ang may potensyal yumaman, pero hindi nila alam na nasa kanila na pala ang mga ugaling kailangan para maging milyonaryo. Minsan simpleng disiplina lang sa pera, ang kaibahan ng taong habambuhay naghihirap at ng taong yayaman balang araw. Minsan simpleng pagpupursige lang, kahit walang nakakapansin ang dahilan kung bakit biglang aangat ang isang tao sa buhay. Posibleng ginagawa mo na ngayon ang ilan sa mga senyalis na taglay ng mga future millionaires kahit hindi mo pa napapansin. Handa ka nang malaman kung kabilang ka ba sa mga taong may malaking tsansang maging milyonaryo balang araw. Unang senyales, marunong kang magpigil kahit kaya mong gumastos. Karamihan sa mga tao kapag may dumating na ekstrang pera, ay agad naghahanap ng bagay na pwedeng bilhin para lang maramdaman nilang umasenso sila. Samantalang ang taong may malaking posibilidad yumaman ay kabaliktaran ng kilos dahil mas iniisip niya ang magiging epekto ng bawat gastusin sa kinabukasan niya. Kapag marunong kang umiwas sa padalos-dalos na pagbili, kahit kaya mo namang ilabas ang pera, ay napakalaking indikasyon niyan. Habang ang ibang tao ay nalulunod sa yabangan at pormahan ay tahimik namang nagpapalago ng ipon ang susunod na aangat sa buhay. Ganyang klase ng asal ang karaniwang makikita sa mga individual na kalaunan ay nakakabuo ng negosyo at matatag na kabuhayan. Kapag nakakakita ka ng bagong gadget o mamahaling gamit pero hindi agad sumasabay ang emosyon mo, ay kakaibang disiplina na agad iyon. Malaking bahagi ng pag-asenso ang kakayahang kontrolin ang sarili, lalo na kapag walang nakakakita sa mga desisyon mo sa pera. Habang ang karamihan ay bumibili para makasabay sa uso, ay mas pinipili mong maghintay at pag-aralan muna kung talagang kailangan ba ang isang bagay. Doon pa lamang ay lumalayo ka na sa klase ng pamumuhay na paulit-ulit na naglalagay sa maraming Pilipino sa utang at problema. Bihirang tao lang ang kayang magtimpi kahit may kakayahan siyang gumastos anumang oras. Hindi madaling umiwas sa luho, lalo na kapag pagod ka sa trabaho at gusto mo namang gantimpalaan ang sarili mo kahit sandali. Subalit kakaiba ang pananaw ng mga magiging milyonaryo dahil nauunawaan nilang panandalian lang ang saya ng mamahaling bagay. Mas mahalaga para sa kanila ang kalayaang hindi namumroblema sa bayarin at kakulangan pagdating ng panahon.
Kapag mas nangingibabaw ang pangmatagalang kapakanan kaysa panandaliang aliw, ay napakalaking hakbang na niyan patungo sa tagumpay sa pananalapi. Doon unti-unting nabubuo ang pundasyon ng mas matibay na estado sa buhay. Pansinin mong maraming mayayaman ang hindi pala flex at hindi rin sabik magpasikat sa ibang tao. Kadalasan pa nga ay simple lang silang manamit at tahimik lang sa social media, kahit napakalaki na ng kinikita nila buwan-buwan. Nauunawaan kasi nila na hindi umiikot ang tunay na yaman sa pagyayabang, kundi sa matalinong paghawak ng resources. Kapag mas komportable kang tahimik na umaangat kaysa pansamantalang pinapalakpakan ng ibang tao, ay napakalakas na senyalis niyan. Kakaunting tao lang ang may kakayahang ipagpaliban ang pansariling kasiyahan para sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Maraming negosyanteng naging matagumpay ang nagsimula sa simpleng pagtitipid at maingat na paghawak ng bawat kinikita nila araw-araw. Bawat bariyang hindi nila sinayang noon ay naging bahagi ng mas malaking oportunidad na nagpabago sa takbo ng buhay nila. Kapag likas sa ugali mong maging maingat sa gastusin, kahit walang pumipilit sa iyo, ay kakaibang kalamangan na agad iyon. Ikalawang senyales, hindi ka natatakot magsimula kahit walang kasiguraduhan. Karaniwang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi umaangat sa buhay ay dahil naghihintay sila ng perpektong pagkakataon bago kumilos. Samantalang ang taong may malaking potensyal yumaman ay marunong sumugal sa tamang paraan kahit hindi malinaw ang magiging resulta. Kapag kaya mong magsimula kahit kinakabahan ka at maraming bumabatikos sa plano mo, ay napakalaking indikasyon niyan. Habang ang karamihan ay abala kakaisip ng dahilan kung bakit mahirap umasenso, ay tahimik namang gumagalaw ang mga taong may matinding pangarap sa buhay. Ganyang klase ng tapang ang madalas nagdadala sa ordinaryong tao papunta sa pambihirang tagumpay pagdating ng panahon. Hindi biro ang mangarap ng malaki, lalo na kapag kulang ang pera at walang sapat na suporta mula sa paligid. Napakadaling sumuko kapag puro pagdududa at pangungutya ang naririnig mo mula sa ibang tao araw-araw. Subalit kakaiba ang kilos ng taong may pag-asang yumaman dahil hindi siya nagpapakulong sa takot at pangamba. Kapag mas nangingibabaw ang kagustuhan mong umunlad kaysa kaba sa posibleng pagkabigo, ay malayo na agad ang mararating mo kumpara sa iba. Doon nagsisimulang mabuo ang matinding tibay ng loob na kailangan para makalampas sa hirap ng buhay. Pansinin mong karamihan sa mga negosyong matagumpay ngayon ay nagsimula lang sa simpleng ideya at maliit na puhunan. Walang kasiguraduhan noon kung kikita ba sila o tuluyang malulugi sa pinasok nilang desisyon. Gayunpaman, pinili pa rin nilang sumubok kaysa manatiling nakakulong sa parehong sitwasyon habang buhay. Kapag marunong kang kumilos kahit walang garantiyang panalo, ay malaking senyales na kaya mong hawakan ang pressure ng tunay na mundo ng pera at negosyo. Bihirang tao lang ang may lakas ng loob harapin ang panganib habang ang iba ay kontento na sa pagiging kampante. Maraming Pilipino ang puno ng pangarap, ngunit kakaunti lamang ang handang magsakripisyo para maabot ang gusto nilang marating. Napakarami ang gustong yumaman, pero ayaw namang iwan ang nakasanayan nilang komportabling routine araw-araw. Samantalang ang susunod na aangat sa buhay ay handang matuto ng bagong pagkakakitaan, kahit mahirap at nakakapagod sa umpisa. Kapag kaya mong tiisin ang ilang taong pagod at walang kasiguraduhan kapalit ng mas magandang kinabukasan, ay napakalakas na indikasyon yan. Doon unti-unting nababago ang direksyon ng buhay ng isang tao mula sa pagiging sakto lang, papunta sa tunay na pagunlad. Walang malaking tagumpay ang nabubuo sa sobrang pag-iingat at habang buhay na pagdududa sa sarili. Halos lahat ng milyonaryong nagsimula sa wala ay dumaan muna sa matinding kaba bago nila nakuha ang unang panalo nila sa buhay. Pagkakaiba lang nila sa karamihan ay hindi sila nagpatalo sa takot kahit ilang beses silang nahirapan at nadapa. Ikatlong senyales, mas pinipili mong matuto kaysa magmukhang magaling. Maraming tao ang gustong magpahanga, kahit kulang pa naman talaga ang kaalaman nila pagdating sa pera at pag-unlad. Samantalang ang individual na posibleng yumaman balang araw ay hindi nahihiyang umamin kapag may bagay siyang hindi pa nauunawaan. Kapag bukas ang isip mo sa bagong aral kahit mas bata o mas simpleng tao pa ang nagtuturo, ay napakalalim na katangian yan. Habang ang iba ay inuubos ang oras sa pakikipagkumpetensya,
ay tahimik namang nagpapalawak ng kaalaman ang mga susunod na aangat sa buhay. Ganyang uri ng pag-iisip ang kadalasang bumubuo ng malalaking oportunidad na hindi napapansin ng karamihan. Napakaraming Pilipino ang nananatili sa parehong estado dahil pakiramdam nila sapat na ang nalalaman nila sa buhay. Kapag sarado ang utak sa panibagong ideya, ay unti-unti ring nawawala ang pagkakataong lumago at umasenso. Subalit ang taong may malakas na posibilidad maging milyonaryo ay laging gutom sa karunungan at karanasan. Kahit pagod mula sa trabaho, ay naghahanap pa rin siya ng paraan para matuto tungkol sa negosyo, pera at mas maayos na diskarte sa pamumuhay. Doon nagsisimulang mabuo ang lamang na kalaunan ay magpapalayo sa kanya mula sa ordinaryong pamumuhay. Hindi kailangan maging sobrang talino agad para umasenso sa buhay dahil maraming matagumpay na tao ang nagsimula ring mangapa at magkamali. Mas mahalaga ang pagiging handang makinig kaysa pagmamarunong na walang tunay na laman. Kapag mas interesado kang palawakin ang kakayahan mo kaysa magpasikat sa harap ng ibang tao, ay napakalaking indikasyon niyan. Kadalasang tahimik lang ang mga individual na maraming natutunan dahil alam nilang mas mahalaga ang progreso kaysa papuri ng ibang tao. Bihirang tao ang may sapat na kababaang loob para tanggapin na marami pa silang kailangang matutunan sa mundo. Pansinin mong maraming negosyanteng matagumpay ang mahilig magbasa, makinig sa seminars at kumuha ng payo mula sa mas may karanasan sa kanila. Hindi sila kontento sa simpleng alam lang dahil nauunawaan nilang mabilis magbago ang takbo ng panahon at kabuhayan. Kapag kusang lumalapit ang loob mo sa kaalaman, kahit walang pumipilit sa iyo, ay kakaibang ugali na agad iyon. Habang ang karamihan ay puro aliwan at tsismisan, ang inuuna ay posibleng ikaw naman ang tahimik na naghahanda para sa mas malaking antas ng tagumpay. Ganyang klasing disiplina sa pag-aaral ang madalas nagiging sandata ng mga taong umaangat mula sa kahirapan. Hindi nabibili ang wastong pananaw at malalim na pag-unawa sa buhay dahil pinaghihirapan talagang mabuo ang mga iyon sa pagdaan ng panahon. Halos lahat ng milyonaryong nagsimula sa simpleng pamumuhay ay dumaan muna sa mahabang proseso ng pagkatuto at pagkakamali. Pagkakaiba lang nila sa iba ay hindi sila napagod maghanap ng bagong paraan para gumaling at umangat. Ika-4 na senyales, marunong kang maghintay para sa mas malaking resulta. Karamihan sa mga tao ay gusto agad makita ang bunga ng paghihirap nila kahit kakasimula pa lamang nila sa isang bagay. Kapag walang mabilis na resulta, ay agad silang nawawalan ng gana at naghahanap ng panibagong direksyon na naman. Samantalang ang individual na posibleng magkaroon ng malaking yaman balang araw ay marunong magtiis habang dahan-dahang binubuo ang pangarap niya. Kapag kaya mong maghintay nang matagal nang hindi nawawala ang sipag at determinasyon, ay napakalakas na indikasyon yan. Ganyang klase ng tiyaga ang madalas nagiging pundasyon ng mga taong tunay na umaangat sa buhay. Hindi madaling manatiling pursigido, lalo na kapag pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka na ng ibang tao sa paligid mo. Napakaraming Pilipino ang sumusuko agad dahil akala nila walang nangyayari sa mga pinaghihirapan nila araw-araw. Subalit ang taong may matinding posibilidad yumaman ay nauunawaan na ang malalaking tagumpay ay hindi agad-agad nabubuo sa loob lamang ng ilang buwan. Kahit mabagal ang usad, ay patuloy pa rin siyang kumikilos dahil malinaw sa kanya ang direksyong gusto niyang marating. Doon nagsisimulang mabuo ang tibay ng isip na kailangan para makatawid sa mahihirap na yugto ng buhay. Pansinin mong maraming negosyong malalaki. Ngayon ay ilang taon munang halos walang kinikita bago tuluyang lumakas at makilala. Maraming matagumpay na tao ang dumaan muna sa mahabang panahon ng paghihintay bago nila naranasan ang tunay na pagginhawa. Pagkakaiba lang nila sa karamihan ay hindi sila nainip kahit paulit-ulit silang nabigo at nahirapan sa umpisa. Kapag marunong kang magtiwala sa proseso, kahit mabagal ang progreso, ay malaking senyales na may kakayahan kang humawak ng mas malaking responsibilidad pagdating ng panahon. Bihirang tao lang ang may sapat na pasensya para ipagpaliban ang pansamantalang kasiyahan, kapalit ng mas matatag na kinabukasan. Napakadaling mainggit kapag nakikita mong parang mabilis umasenso ang ibang tao habang ikaw ay tahimik lang na lumalaban araw-araw. Gayunpaman ang mga susunod na magiging matagumpay ay hindi nagpapadala sa pressure ng paligid
at hindi rin nagmamadaling sumabay sa takbo ng iba. Mas mahalaga para sa kanila ang matibay na pundasyon kaysa mabilis pero panandali ang pag-angat sa buhay. Kapag mas pinipili mong paghusayin muna ang sarili mo kaysa makipag-unahan sa ibang tao, ay napakalalim na katangian yan. Doon unti-unting nabubuo ang klase ng pag-iisip na madalas taglay ng mga taong nagiging milyonaryo balang araw. Hindi lahat ng panalo ay agad nakikita dahil ang ibang tagumpay ay tahimik munang lumalaki habang walang nakakapansin. Halos lahat ng malaking pangarap ay dumaraan muna sa mahabang panahon ng paghihintay, pagod at matinding sakripisyo bago tuluyang magbunga. Pagkakaiba ng mga tunay na umaasenso ay marunong silang manatiling kalmado kahit hindi pa nila nakikita ang resulta ng lahat ng paghihirap nila. Ikalimang senyales, hindi ka umaasa sa iisang pinagkukunan ng kita. Karaniwang pagkakamali ng maraming tao ay kampante na sila basta may regular na sweldo buwan-buwan, kahit halos sapat lang iyon para makaraos araw-araw. Samantalang ang individual na may mataas na posibilidad umasenso ay laging naghahanap ng dagdag na paraan para mapalawak ang pinapasok na pera sa buhay niya. Kapag hindi kontento ang isip mo sa iisang pagkakakitaan lamang, ay napakalaking indikasyon na malayo ang mararating mo pagdating sa pananalapi. Habang ang iba ay nasisiyahan na, sa paulit-ulit na routine ay tahimik namang gumagawa ng panibagong oportunidad ang mga susunod na aangat sa buhay. Ganyang uri ng pag-iisip ang madalas nagtutulak sa ordinaryong tao para magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. Hindi na sapat ngayon ang umasa lamang sa isang trabaho, lalo na sa panahon na mabilis magbago ang ekonomiya at gastusin ng bawat pamilya. Napakadaling maubos ang kinikita kapag iisa lang ang pumapasok na pera, habang patuloy namang nadadagdagan ang bayarin buwan-buwan. Subalit ang taong may potensyal maging milyonaryo ay hindi naghihintay na kapusin muna bago humanap ng ibang mapagkakakitaan. Kahit pagod mula sa pangunahing hanapbuhay, ay gumagawa pa rin siya ng paraan para magkaroon ng sideline maliit na negosyo o dagdag na pagkakapirahan. Doon nagsisimulang mabuo ang kalamangan na kalaunan ay magbibigay sa kaniya ng mas malaking kalayaan sa buhay. Pansinin mong maraming matagumpay na negosyante ang hindi nakatali sa isang source lamang ng income dahil nauunawaan nilang delikado ang sobrang pagdepende sa isang bagay. Kapag may nawalang isang pagkakakitaan, ay meron pa rin silang ibang sandalan na pwedeng magtuloy ng cash flow nila araw-araw. Ganyang klase ng diskarte ang dahilan kung bakit hindi agad bumabagsak ang mga taong marunong humawak ng pera. Kapag likas sa ugali mong mag-isip ng iba pang posibilidad para kumita, kahit maliit pa lamang sa umpisa ay napakalakas na senyales niyan. Bihirang tao ang may sapat na sipag at lawak ng pananaw para gumawa ng maraming paraan tungo sa pagunlad. Maraming Pilipino ang may talento at kakayahan, pero hindi nila nagagamit dahil masyado silang natatakot sumubok ng ibang oportunidad. Gayunpaman ang mga susunod na yayaman ay handang galugarin ng iba-ibang posibilidad kahit walang kasiguraduhan sa simula. Pwedeng maliit na online selling freelance work, simpleng buy and sell o anumang legal na paraan, basta may pagkakataong mapalago ang kinikita nila. Kapag kusa kang naghahanap ng dagdag na income, kahit hindi ka pa naman gipit, ay napakalalim na katangian niyan. Doon unti-unting nababago ang direksyon ng buhay mula sa simpleng pag-survive papunta sa tunay na pag-asenso. Hindi agad nabubuo ang malaking yaman sa iisang galaw lamang dahil kadalasan pinagsasama-sama muna ang maliliit na oportunidad bago makalikha ng malaking resulta. Ika-6 na senyales, marunong kang pumili ng tamang tao sa paligid mo. Malaking bahagi ng magiging direksyon ng buhay mo ay nakadepende sa klase ng mga taong palagi mong nakakasama araw-araw. Kapag napapalibutan ka ng puro negatibong pananaw katamaran at walang pangarap, ay unti-unti ring humihina ang kagustuhan mong umasenso. Samantalang ang individual na may matinding posibilidad, yumaman ay maingat pagdating sa pagpili ng mga taong pinapapasok niya sa buhay niya. Kapag mas gusto mong makihalubilo sa mga taong masisipag madiskarte at pursigido kaysa sa puro reklamo at bisyo, ay napakalakas na indikasyon niyan. Ganyang klaseng kapaligiran ang kadalasang humuhubog sa mga taong kalaunan ay nagtatagumpay sa pera at kabuhayan. Hindi lahat ng kaibigan ay magandang impluwensya. Kahit matagal mo na silang kakilala at kasabay lumaki sa buhay, napakaraming tao ang hindi makaabante
dahil hinihila sila pababa ng maling samahan at walang katapusang negatibong impluensya. Subalit ang taong may malaking potensyal umangat ay marunong umiwas sa mga relasyong sumisira sa pangarap at direksyon niya. Kahit mahirap minsan, ay handa siyang dumistansya sa mga taong walang ibang dala, kundi pagdududa at kawalan ng disiplina. Doon nagsisimulang luminaw ang daan papunta sa mas maayos at progresibong kinabukasan. Pansinin mong maraming matagumpay na negosyante at mayayamang tao ang laging nakapaligid sa kapwa nila pursigido at mataas ang pangarap sa buhay. Hindi aksidente ang ganoong sitwasyon dahil nauunawaan nilang malakas makahawa ang ugali, pananaw at energy ng bawat taong kasama nila araw-araw. Kapag madalas kang nakikinig sa mga taong marunong sa negosyo, pera at tamang pagdedesisyon, ay unti-unti ring nagbabago ang pag-iisip mo tungkol sa tagumpay. Habang ang karamihan ay kontento sa tsismisan at walang saysay na aliwan, ay posibleng ikaw naman ang tahimik na natututo mula sa tamang impluensya. Bihirang tao lang ang may sapat na wisdom para piliin ang kapaligirang makakatulong sa paglago ng pagkatao nila. Napakadaling maubos ang oras kapag mali ang grupong laging kasama mo sa pang-araw-araw na buhay. Kapag puro bisyo, gala at walang direksyon ang nakapaligid sa iyo, ay unti-unti ring nawawala ang focus sa mga mahahalagang layunin. Gayunpaman, ang mga susunod na magiging milyonaryo ay marunong mag-ingat sa mga taong pwedeng sumira sa momentum nila. Mas pinipili nilang makisama sa mga individual na marunong mag-inspire at magtulak sa kanila para mas pagbutihin pa ang sarili nila. Doon unti-unting nabubuo ang klase ng mindset na kayang magdala ng malaking pagbabago sa buhay. Hindi sapat ang sipag lamang kung mali naman ang impluensyang araw-araw mong hinaharap sa paligid mo. Halos lahat ng taong matagumpay ay dumaan sa yugto kung saan kinailangan nilang baguhin ang samahang hindi nakakatulong sa pangarap nila. Pagkakaiba nila sa iba ay nagkaroon sila ng tapang para piliin ang kapaligirang mag-aangat sa kanila kaysa sa grupong magpapabagal sa pag-unlad nila. Ikapitong senyales, kaya mong kontrolin ang emosyon mo kapag pera ang usapan. Maraming tao ang nawawalan ng malaking halaga dahil nagpapadala sila agad sa galit, kabainggit o sobrang excitement tuwing may kinalaman sa pera. Kapag emosyon ang nasusunod imbes na malinaw na pag-iisip, ay kadalasang nauuwi sa maling desisyon at pagsisisi ang lahat. Samantalang ang individual na may matinding posibilidad maging milyonaryo ay marunong manatiling kalmado kahit magulo ang sitwasyon sa paligid niya. Kapag hindi ka agad nagpapanik, tuwing may problemang pinansyal at marunong kang mag-isip bago kumilos, ay napakalakas na indikasyon yan. Ganyang klase ng kontrol sa sarili ang madalas taglay ng mga taong kalaunan ay nagkakaroon ng malaking yaman at matatag na pamumuhay. Hindi madaling maging kalmado lalo na kapag sunod-sunod ang bayarin at parang walang tigil ang problema sa pang-araw-araw na gastusin. Napakadaling gumawa ng padalos-dalos na hakbang kapag natatakot kang mawalan ng pera o oportunidad. Subalit ang taong may potensyal umangat sa buhay ay hindi basta nagpapadala sa pressure at takot na nararamdaman niya. Kahit magulo ang sitwasyon, ay pinipili pa rin niyang mag-isip ng maayos bago gumawa ng malaking desisyon tungkol sa kabuhayan niya. Doon nagsisimulang mabuo ang maturity na kailangan para makayanan ang mas malalaking responsibilidad pagdating ng panahon. Pansinin mong maraming negosyanteng matagumpay ang hindi agad sumusuko kahit malaki ang nalulugi sa kanila minsan. Hindi rin sila basta nasisilaw kapag may mabilisang paraan para kumita ng malaki sa maikling panahon. Nauunawaan nilang delikado ang paggawa ng desisyon habang mataas ang emosyon dahil madalas doon nagsisimula ang pagkakamali. Kapag marunong kang manatiling rasyonal, kahit maraming tukso at pressure sa paligid mo, ay napakalalim na katangian niyan. Bihirang tao ang may sapat na tibay ng isip para hindi magpadala sa emosyon habang humahawak ng pera at oportunidad. Napakaraming Pilipino ang napapasok sa utang dahil bumibili sila base lamang sa bugso ng damdamin at hindi sa tunay na pangangailangan. Kapag malungkot ay gumagastos para sumaya, habang kapag naiinggit naman ay napipilitang sumabay sa luho ng ibang tao. Gayunpaman, ang mga susunod na yayaman ay marunong pigilan ang sarili kahit malakas ang tukso sa paligid nila. Mas inuuna nilang protektahan ang kinabukasan nila kaysa pansamantalang saya na mabilis ding mawawala pagkatapos. Doon unti-unting nabubuo ang disiplina
na nagiging pundasyon ng pangmatagalang pag-asenso. Hindi lahat ng laban sa buhay ay kailangang sagutin agad ng emosyon at padalos-dalos na aksyon. Halos lahat ng taong matagumpay sa pera ay natutong kontrolin muna ang sarili bago gumawa ng mabibigat na pasya. Ikawalong senyales, hindi ka tamad sa mahahabang proseso ng tagumpay. Maraming tao ang gustong yumaman, pero mabilis ding mawala ng gana kapag nalaman nilang matagal pala bago makita ang resulta ng paghihirap nila. Kapag puro mabilis ang kita at instant na ginhawa lang ang habol ng isang tao, ay madalas na uuwi rin siya sa paulit-ulit na kabiguan. Samantalang ang individual na may mataas na posibilidad umasenso ay handang pagdaanan ng mabagal at mahirap na proseso para maabot ang malaking pangarap niya. Kapag kaya mong magtrabaho ng tuloy-tuloy, kahit walang agarang reward at papuri mula sa ibang tao, ay napakalaking indikasyon yan. Ganyang klase ng sipag at consistency ang madalas bumubuo sa mga taong tunay na nagtatagumpay sa pera at negosyo. Hindi biro ang paulit-ulit na pagod, lalo na kapag pakiramdam mo ay wala pang nangyayaring malaking pagbabago sa buhay mo. Napakadaling mawala ng focus kapag nakikita mong parang mas mabilis umasenso ang ibang tao kaysa sayo. Subalit ang taong may potensyal maging milyonaryo ay hindi basta tumitigil dahil lang mabagal ang progreso ng pinaghihirapan niya. Kahit nakakapagod at minsan nakakadismaya, ay patuloy pa rin siyang kumikilos dahil malinaw sa kaniya ang gusto niyang marating balang araw. Doon nagsisimulang mabuo ang matinding work ethic na bihirang matagpuan sa karamihan ng tao. Pansinin mong maraming matagumpay na negosyante. Ang ilang taon munang halos walang pahinga bago nila nakuha ang kaginhawang tinatamasa nila ngayon. Hindi agad dumating ang malaking kita at maginhawang pamumuhay dahil pinaghirapan muna nila iyon ng matagal. Pagkakaiba lang nila sa karamihan ay hindi sila mabilis mainip habang nasa gitna ng proseso. Kapag marunong kang manatiling consistent, kahit paulit-ulit ang routine at hirap ng ginagawa mo, ay napakalakas na senyales niyan. Bihirang tao ang may sapat na tibay para magpatuloy kahit mabigat at nakakapagod na ang sitwasyon araw-araw. Napakaraming Pilipino ang sumusuko sa gitna ng laban dahil pakiramdam nila walang nangyayari sa mga sakripisyong ginagawa nila. Kapag ilang buwan o taon nang walang malaking resulta, ay unti-unti nang nawawala ang gana ng karamihan. Gayunpaman ang mga susunod na yayaman ay marunong manatiling committed kahit hindi pa nila nararanasan ang totoong bunga ng paghihirap nila. Mas mahalaga para sa kanila ang tuloy-tuloy na pag-usad kaysa mabilis pero panandali ang panalo lamang. Doon unti-unting nabubuo ang momentum na kalaunan ay nagdadala sa kanila sa mas mataas na antas ng tagumpay. Hindi nababago ang buhay sa isang iglap lamang dahil halos lahat ng malalaking pangarap ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagtitiis at pagsisikap. Halos lahat ng taong nakaahon mula sa simpleng pamumuhay ay dumaan muna sa yugto ng matinding pagod bago nila naranasan ang tunay na ginhawa. Ika-9 na senyales, hindi ka kontento sa pangkaraniwang buhay lamang. Maraming tao ang nabubuhay araw-araw nang walang malinaw na direksyon basta makatawid lamang sa bawat gastusin at problema sa buhay. Kapag nasanay ang isang tao sa paulit-ulit na routine, nang walang kagustuhang umangat, ay kadalasan nananatili rin siyang stuck sa parehong sitwasyon sa loob ng maraming taon. Samantalang ang individual na may malakas na posibilidad maging milyonaryo ay laging may apoy sa dibdib na nagtutulak sa kanya para mangarap ng mas mataas. Kapag pakiramdam mo ay kaya mo pang maabot ang mas magandang antas ng pamumuhay, kahit simpleng tao ka lang ngayon, ay napakalakas na indikasyon niyan. Ganyang klase ng gutom sa pag-unlad ang madalas nagiging simula ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi madaling mangarap ng malaki, lalo na kapag galing ka sa hirap at halos walang suportang natatanggap mula sa paligid mo. Napakadaling paniwalaan ng mga taong nagsasabing, hanggang diyan ka na lamang at wala nang ibang mangyayari sa buhay mo. Subalit ang taong may potensyal yumaman ay hindi hinahayaang kontrolin ng opinyon ng iba ang laki ng pangarap niya. Kahit maraming hadlang at pagdududa, ay patuloy pa rin siyang naghahanap ng paraan para makaalis sa dating sitwasyon niya. Doon nagsisimulang mabuo ang matinding drive na nagtutulak sa kaniya para magsumikap, nang higit pa kaysa sa karamihan. Pansinin mong maraming matagumpay na tao ang hindi agad na kontento, kahit nagsisimula na silang magkaroon ng maliit na tagumpay sa buhay.
Hindi dahil sakim sila, kundi dahil alam nilang marami pa silang kayang maabot kapag ipinagpatuloy nila ang pag-improve sa sarili nila. Habang ang iba ay mabilis maging kampante, ay patuloy namang naghahanap ng bagong oportunidad ang mga susunod na aangat sa buhay. Kapag likas sa isip mo ang paghahangad ng mas maayos na kinabukasan para sa sarili at pamilya mo, ay napakalalim na katangian yan. Bihirang tao ang may sapat na lakas ng loob para mangarap ng lampas sa nakasanayan nilang realidad. Napakaraming Pilipino ang may kakayahang umasenso, pero unti-unti nilang pinapatay ang pangarap nila dahil sa takot mapahiya o mabigo. Kapag nawala ng malaking dahilan para magsikap ang isang tao, ay humihina rin ang gana niyang kumilos araw-araw. Gayunpaman ang mga susunod na magiging milyonaryo ay hindi pumapayag na manatiling maliit lamang ang tingin nila sa sarili nila. Mas pinipili nilang gamitin ang hirap ng buhay bilang inspirasyon para gumawa ng mas malaking pagbabago sa kinabukasan nila. Doon unti-unting nabubuo ang mindset na kayang magdala sa kanila mula sa simpleng pamumuhay papunta sa tunay na tagumpay. Hindi nagsisimula ang yaman sa pera, kundi sa matinding kagustuhang baguhin ang direksyon ng sariling buhay. Halos lahat ng taong nagtagumpay ng malaki ay nagsimula muna sa simpleng pangarap na ayaw nilang bitawan kahit maraming pagsubok ang dumaan. Paano kung hindi aksidente na narinig mo ang mga senyales na ito ngayon? Paano kung matagal nang may kakaibang potensyal sa loob mo, pero hindi mo lang napapansin dahil abala ka sa pakikipaglaban sa araw-araw na buhay? Nakakatakot isipin na maraming tao ang may kakayahang yumaman pero pinapatay nila ang sariling oportunidad dahil sa takot, pagod at pagdududa sa sarili. Samantalang ang ibang tao na walang espesyal na koneksyon at walang malaking puhunan ay unti-unting umaangat dahil hindi sila tumigil kumilos kahit mahirap ang sitwasyon nila noon. Posibleng isa ka sa mga taong tahimik lang ngayon, pero unti-unti nang binabago ng tamang mindset ang magiging direksyon ng buhay mo. Hindi nagsisimula ang pagiging milyonaryo sa kapal ng pera, kundi sa klase ng pag-iisip at ugaling ginagawa mo araw-araw kahit walang nakakakita. Kapag marunong kang magsakripisyo, habang ang iba ay puro luho ay lamang ka na agad sa karamihan. Kapag kaya mong maghintay habang ang iba ay nagmamadali, ay mas lumalakas ang pundasyong binubuo mo para sa kinabukasan mo. Kapag pinipili mong matuto, habang ang iba ay kontento na sa simpleng alam nila, ay unti-unti ka nang lumalapit sa antas ng tagumpay na pinapangarap ng maraming tao. Doon nagsisimulang mabuo ang buhay na hindi na kontrolado ng takot, utang at kakulangan. Maraming tao ang mananatiling pareho ang sitwasyon, makalipas ang 5 taon, dahil wala silang binago sa ugali at pananaw nila sa pera. Habang ang ilan ay tahimik na nagsisikap ngayon, at walang kaalam-alam ang karamihan na sila pala ang susunod na aangat sa buhay. Napakalaking bagay kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo kahit maraming tukso at distractions sa paligid. Napakalalim na katangian kapag hindi ka sumusuko kahit mabagal ang progreso at mahirap ang daan na tinatahak mo araw-araw. Ganyang klase ng tibay ng loob ang dahilan kung bakit may mga ordinaryong tao na bigla na lamang nagiging matagumpay pagdating ng tamang panahon. Walang nakakaalam kung kailan darating ang malaking pagkakataong pwedeng tuluyang magbago sa takbo ng buhay mo. Pwedeng isang desisyon lang ang pagitan ng simpleng pamumuhay at ng buhay na puno ng kalayaan at kasaganaan. Pwedeng nagsisimula na palang mabuo ang future millionaire version mo habang tahimik kang lumalaban sa mga problemang kinakaharap mo ngayon. Habang ang iba ay pinipiling sumuko, ay mas lalo mo pang patatagin ang disiplina, mindset at determinasyong kayang magdala sa iyo sa mas mataas na antas ng tagumpay. Ganyang klase ng tao ang kadalasang hindi napapansin sa umpisa, pero kalaunan ay nagugulat na lang ang lahat dahil milyonaryo na pala sila balang araw.